Nanginginig ang mga kamay ni Almira Santos habang hawak ang puting sobre. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Isang emosyong tila dayuhan na sa kaloob-looban niya. Pag-asa. Ang bawat letra sa manipis na papel ay tila tumatagos sa kanyang balat, nagpapatigil sa pag-ikot ng maalikabok na electric fan sa itaas, at nagpapatahimik sa ingay ng mga sasakyan mula sa Eskinita de Hilo. We are pleased to inform you that you have been officially selected as one of the contestants for this year's Hibla ng Ginto National Design Competition. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at kasabay ng pagbuga niya ng hangin ay ang pagpatak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Isang luha hindi ng lungkot kundi ng purong kagalakan. Ang Hibla ng Ginto. Ang pinakaprestihiyosong kompetisyon para sa mga mananahi at taga-disenyo sa buong bansa. Ito na yon. Ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin. Iginilid niya ang tingin sa paligid ng kanilang maliit na patahian, ang intahanan ng sinulid. Nakikita niya ang multo ng dating karangyaan nito sa mga lumang larawan sa dingding, masigla, puno ng customer, at kinikilala. Ngayon, ang natitira na lang ay mga sapot ng gagamba sa sulok, ang amoy ng lumang tela, at ang tahimik na makinang panahin ng kanyang ama na matagal nang hindi umaandar. Ang makinang naging saksi sa pagguho ng kanilang mga pangarap. Ito na ang pagkakataon niyang ibalik ang lahat. Ara. Anong drama yan? Napalingon si Ara. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ate Katrina, nakapamewang, suot ang kanyang business attire na tila laging nagsasabing hindi siya kabilang sa mundong ito. 8. Natanggap ako, halos pasigaw na sabi ni Ara, iwinawagayway ang sulat. Napasama ako sa Hibla ng Ginto. Ngumiti si Katrina at lumapit para yakapin siya ng mabilis. Wow, congratulations, bunso. Ang galing mo talaga. Naramdaman ni Ara ang init sa kanyang puso. Ang pagkilala mula sa kanyang ate ay isang bagay na bihira niyang matanggap. Pero dagdag ni Katrina habang sinusuri ang sulat, at sa isang salitang iyon, unti-unting nanlamig ang naramdaman ni Ara. Sigurado ka ba rito? Ang mga kalaban mo dito, mga malalaking pangalan. Mga designer na may sariling brand. Ikaw tayo, ito lang ang meron tayo. Itinuro ni Katrina ang paligid. Ang sinabi niya ay totoo, at bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kumpiyansang nagsisimula palang mamuo sa dibdib ni Ara. Kaya ko to, ate. Para kay itay at inay. Para sa tahanan ng sinulid. Ngumiti lang ulit si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, sabi mo eh. Basta nandito lang ako para suportahan ka. Ang press conference para sa Hibla ng Ginto ay ginanap sa isang mamahaling hotel. Ang mga ilaw ay nakakasilaw, ang mga kamera ay kumikislap saan man siya lumingon. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang munting sinulid na napadpad sa isang pagawaan ng ginto. Ang simple niyang bestida, na siya mismo ang gumawa, ay tila nagmukhang basahan kumpara sa mga suot ng ibang tao. Sa gitna ng entablado, nagsasalita ang isang lalaki. Matikas ang tindig, perpekto ang gupit ng buhok, at suot ang isang suit na mukhang mas mahal pa sa buong patahian nila. Bawat salita niya ay puno ng kumpiyansa. Ang Del Rosario Tailoring ay hindi lang basta gumagawa ng damit, sabi ng lalaki sa mikropono, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. We create statements. We innovate. Ang hinaharap ng pananahi ay wala na sa mga lumang tradisyon na mabagal at hindi praktikal. Nasa teknolohiya at modernong disenyo. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang sinasabi ng lalaki ay isang direktang sampal sa lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama, sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang pagbuburda gamit ang kamay, ang metikulosong pagtatahi, ito ang kaluluwa ng kanilang sining. Pagkatapos ng talumpati, habang nagkakagulo ang mga tao, sinubukan ni Ara na kumuha ng isang baso ng orange juice. Sa kanyang pag-ikot, hindi niya sinasadyang mabunggo ang isang matigas na dibdib. Napatili siya ng bahagya nang tumapon ang laman ng kanyang baso. At hindi lang basta sa sahig. Tumapon ito sa isang itim na leather portfolio na hawak ng lalaking nabunggo niya. Nang buksan ng lalaki ang portfolio para tingnan ang pinsala, nakita ni Ara ang isang napakagandang sketch ng isang suit na bahiran ng ayon ng kulay kahel na mansa. Naku, sir. Sorry po. Hindi ko sinasadya, sabi ni Ara, nanginginig habang kumukuha ng tissue. Tumingin sa kanya ang lalaki. At halos manigas si Ara sa kanyang kinatatayuan nang makilala niya ang mukha nito.
Ito ang mayabang na tagapagmana ng Del Rosario Tailoring na nagsasalita kanina. Kinuha ni Theo Del Rosario ang panyo mula sa bulsa ng kanyang suit at dahan-dahang pinunasan ang sketch. Hindi siya tumitingin kay Ara, pero ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para maramdaman ni Ara ang kanyang galit. Sarili mong sketch hindi mo maalagaan, paano pa ang isang buong pamana, malamig na sabi ni Theo, sapat lang para marinig nilang dalawa. Bawat salita ay tumama sa pinakamasakit na parte ng pagkatao ni Ara. Bago pa man makasagot si Ara, bumalik na sa entablado ang host. At ngayon, para sa ating unang pasabog na pagsubok, masiglang anunsyo ng host. Ang ating mga contestants ay hindi maglalaban-laban sa unang round. Sa halip sila ay magtutulungan. Bubunot tayo ng mga pangalan, at ang dalawang mabubunot ay magiging magpartner para sa ating unang challenge. Nagsimulang umikot ang mga pangalan sa malaking screen sa likod ng host. Nagdasal si Ara na sana ay isang mabait na kasama ang mapunta sa kanya. Kahit sino, huwag lang. Huminto ang digital roulette. Isang pangalan ang lumitaw. Almira Santos. Napasinghap si Ara. Naghintay siya. Ang kasunod na pangalan ay dahan-dahang nabuo sa tabi ng pangalan niya. Mateo Ira Rosario. Naramdaman ni Ara na tila huminto ang kanyang paghinga. Napalingon siya sa lalaking mayabang na nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, alam ni Ara na ang kompetisyong ito ay hindi lang magiging isang laban para sa kanyang mga pangarap. Ito ay magiging isang impyerno. Hindi pwede. Impossible. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ni Mateo Del Rosario sa kanyang sarili habang nakatingin sa malaking screen. Ang pangalan niya na nakatatak sa ginto ay nakatabi sa pangalan ng babaeng iyon. Almira Santos. Ang pangalang kasing simple ng suot nitong bestida at kasing gulo ng ginawa nito sa kanyang sketch. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang leather portfolio. Ang mansa ng orange juice sa kanyang disenyo ay tila isang masamang pangitain. Sir Theo, this is a great opportunity for EFA, bulong ng kanyang assistant na si Leo, na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Dalawang magkaibang mundo magtatagpo. Tradisyon laban sa modernisasyon. People will love this story. Hindi pinansin ni Theo ang sinabi ni Leo. Ang nakikita niya lang ay ang babaeng nakatayo sa kabilang dulo ng silid, nakatingin din sa screen na may halong gulat at takot sa mukha. Isang babaeng, sa tingin niya, ay kumakatawan sa lahat ng ayaw niya sa industriyang ito, ang pagiging luma, sentimental, at hindi epesyente. Ayusin mo to, Leo, mariing utos ni Theo. Kausapin mo ang organizers. Hindi ako pwedeng makipag-partner sa isang amateur. Masisira ang pangalan ng Del Rosario. Pero, sir, this is part of the challenge. Final na po ang desisyon, sagot ni Leo halatang kinakabahan. Bumuntong hininga si Theo ng malalim, pinipigilan ang inis na namumuo sa kanyang dibdib. Habang buhay, sinanay siya para maging perpekto. Bawat tahi, bawat gupit, bawat desisyon sa negosyo ay kailangang kalkulado. At ngayon, ipapares siya sa isang babaeng ni hindi marunong magdala ng isang baso ng juice nang hindi nakakagawa ng perwisyo. This was a disaster. Ang unang araw ng kanilang pagtatrabaho ay ginanap sa modernong workshop ng Del Rosario. Malinis, organisado, at puno ng mga high-tech na makina. Ang kumpletong kabaligtaran ng Taeyang style na patahian na nai-imagine ni Theo na pinanggalingan ni Ara. Pagdating ni Ara, halatang nailang siya. Napapalibutan ng salamin at bakal, para siyang isang mahiyaing ibon na naligaw sa isang hawlang ginto. So, ano ang ideya mo? Tanong ni Theo, walang anumang pambungad na bati. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa, habang si Ara ay nakatayo sa harap niya. Iniisip ko sana, nagsimula si Ara, medyo nanginginig ang boses, na gumawa tayo ng isang disenyo na pinagsasama ang moderno at ang tradisyonal. Isang barong Tagalog na may modernong cut, pero ang mga detalye ng borda ay gagawin ng kamay. Napangisi si Theo. Pagbuburda ng kamay? Alam mo ba kung gaano katagal yan? We have deadline. Technology exists for a reason, Miss Santos. Para pabilisin ang mga bagay na hindi na kailangang pag-aksayahan ng panahon. Pero iba ang kaluluwa ng gawang kamay, giit ni Ara, sa pagkakataong ito, may kaunting tapang na sa kanyang boses. May kwento sa bawat tahi. Iyon ang diwa ng hibla ng ginto, hindi ba? Ang kwento sa likod ng bawat sinulid. Ang kwento ay hindi nagbabayad ng bills, sagot ni Theo. Ang sales ang nagbabayad ng bills.
At ang mga customer ngayon, gusto nila mabilis, maganda, at moderno. Hindi nila hihintayin ang kaluluwa ng tahi mo. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo sa buong maghapon. Tila bawat suhestyon ni Ara ay sinasalungat niya. Bawat ideya niya ay binabara nito. Pakiramdam ni Theo ay nag-aaksaya lang siya ng oras. Pero habang papalubog ang araw, napansin ni Theo na sa kabila ng kanilang mga argumento, hindi sumusuko si Ara. Ipinaglalaban nito ang kanyang mga ideya ng may determinasyon na hindi niya inaasahan. Sa huli, para lang matapos na ang usapan, pumayag siya sa isang kompromiso. Isang modernong disenyo niya na may maliit na espasyo para sa artwork ni Ara. Gabi na at halos lahat ng empleyado ay umuwi na. Pabalik si Theo sa kanyang opisina para kunin ang naiwang cellphone nang may marinig siyang mahinang tunog mula sa work area. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, sa ilalim ng isang maliwanag na desk lamp, nakaupo si Ara. Nakayuko siya sa isang piraso ng tela na nakasabit sa bastidor. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahusayan at bilis na hindi ka panipaniwala. Ang karayom ay tila sumasayaw sa kanyang mga daliri, humahabi ng isang komplikadong disenyo ng dahon at bulaklak. Walang ingay. Walang reklamo. Tanging ang tunog lang ng karayom na tumatagos sa tela. Tumayo si Theo sa dilim, hindi makagalaw. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang amateur o isang luma. Ang nakita niya ay isang tunay na alagad ng sining. Isang dedikasyon na bihira niyang makita, kahit sa kanyang mga pinakamagagaling na mananahi na gumagamit ng makina. Sa sandaling iyon, isang bagay ang tumama sa kanya. Ang pagmamataas niya, ang mga masasakit na salita niya baka nga may halaga ang kaluluwa na sinasabi nito. Biglang tumunog ang cellphone niya, sinira ang katahimikan. Napatingala si Ara, gulat. Agad na tumalikod si Theo at naglakad palayo, ayaw magpahalata na kanina pa siya nanonood. Sinagot niya ang tawag. Ang kanyang ama. Mateo, kumusta ang kompetisyon? Tanong ng baritonong boses sa kabilang linya. Walang kamusta ka, anak? Laging diretso sa negosyo. It's under control, Dad, sagot ni Theo, pilit na pinatatatag ang boses. Sino yung partner mo? Santos. Parang pamilyar ang apelyidong yan, sabi ng kanyang ama. Wala yon. Isang maliit na mananahi lang mula sa Quiapo. Ganun ba, sabi ng kanyang ama, at may kakaibang tono sa boses nito. Well, siguraduhin mong hindi ka magpapatalo sa isang maliit na mananahi. Huwag mong hayaan na isang babaeng walang pangalan ang sumira sa reputasyon ng Del Rosario. Pagkababa ng telepono, napasandal si Theo sa pader. Ang bigat ng pangalan ng kanyang pamilya ay muling dumagan sa kanyang mga balikat. Kinabukasan, sa araw ng presentasyon, itinanghal nila ang kanilang likha. Isang barong na may malinis at matapang na hiwa, at sa dibdib nito, naroon ang obra ni Ara, isang bordang tila buhay na buhay. Pinuri ng mga hurado ang kanilang gawa. Isang perpektong pagsasanib ng luma at bago, sabi ng isa. Sino ang dapat naming bigyan ng kredito para sa napakagandang konseptong ito? Tanong ng host, nakatutok ang mikropono kay Theo. Nakita niya si Ara sa likod ng entablado, nakangiti, naghihintay. Ito na ang pagkakataon niyang itama ang lahat. Ang kailangan niya lang sabihin ay, gawa naming dalawa. Pero ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw sa kanyang isipan. Huwag mong hayaang sirain ng isang babaeng walang pangalan ang reputasyon ng Del Rosario. Huminga siya ng malalim at hinarap ang mga kamera. This design is a reflection of the Del Rosario philosophy, panimula niya. Looking forward, but never forgetting where we came from. It's about evolving tradition. Nagsalita siya tungkol sa inobasyon, sa vision, sa brand. Nagsalita siya tungkol sa Del Rosario. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Ara. Ni isang beses. Nang matapos siya at bumaba ng entablado, nakita niya itong papaalis na. Ang ngiti sa mukha nito kanina ay wala na. Ang natira na lang ay isang blangkong ekspresyon ng sakit at pagkadismaya. Napanood niya itong maglakad palayo, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Theo ang isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa presyon mula sa kanyang ama. Pagsisisi. Hindi narinig ni Almira Santos ang palakpakan. Hindi niya nakita ang mga kumikislap na ilaw. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, na tila gustong kumawala at tumakas. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Mateo del Rosario, habang bumababa ito ng entablado, taas noo, na para bang siya lang ang nag-isang lumikha ng obra na pinagpuyatan nilang dalawa.
Ang bawat salitang binitawan nito, Del Rosario Philosophy, Evolving Tradition, The Brand, ay parang matatalim na bubog na tumarak sa kanyang puso. Ang pag-asa na sandali niyang naramdaman ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagiging invisible. Ang pakiramdam na ang kanyang pagod at talento ay walang halaga. Tumalikod siya at naglakad palayo, bago pa man may makakita sa mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pag-uwi niya sa tahanan ng sinulid, nadatnan niya ang katahimikan. Ang amoy ng lumang tela at alikabok ay tila lalong bumibigat. Umupo siya sa harap ng makinang panahin ng kanyang ama, hinaplos ang malamig na bakal nito. Dito, sa lugar na ito, naramdaman niyang ligtas siya. Pero ngayon, kahit dito, dala niya ang bigat ng pagkadismaya. Ara! Nandyan ka na pala. Kumusta? Pumasok si Katrina, bitbit ang mga paper bag mula sa isang mamahaling department store. Ibinaba niya ang mga ito at lumapit sa nakayukong kapatid. Hindi sumagot si Ara. Hinayaan niya lang na bumagsak ang kanyang mga balikat. Iyon na ang sagot niya. Umupo si Katrina sa tabi niya at hinagod ang kanyang likod. Nakita ko sa live stream. Ang galing nyo. Ang ganda ng gawa nyo. Gawa namin, mahinang pagtatama ni Ara. Naman, gawa ninyo, sabi ni Katrina, pero may halong awa sa kanyang boses. Pero, Ara, ganyan talaga ang mundo. Ang malalaki, kinakain ang maliliit. Ginagamit ka lang niya para sa galing mo sa pagbuburda. Pagkatapos, kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka na lang. Masakit pakinggan, pero iyon mismo ang naramdaman ni Ara. Ang mga salita ng kanyang ate ay tila nagbibigay boses sa sakit na nasa loob niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba, patuloy ni Katrina, ang boses niya ay malumanay na lason. Mag-ingat ka sa mga taong tulad niya. Ang tingin nila sa atin ay mga hagdanan lang na pwedeng apakan para marating ang tuktok. Huwag ka nang umasa sa iba, bunso. Sarili mo lang ang kakampi mo. Niyakap siya ng kanyang ate. Sa mga bisig nito, naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kanlungan. Sa kabila ng lahat, nariyan pa rin ang ate niya. Ang nag-iisang taong laging nasa tabi niya. Hayaan mo na siya, bulong ni Katrina. Galingan mo sa individual round. Ipakita mo sa kanya. Ipakita mo sa kanilang lahat kung sino si Almira Santos. Talunin mo siya. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing apoy. Ang sakit na nararamdaman ni Ara ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Naging determinasyon. Naging galit. Tama si Ate Katrina. Hindi na siya magpapagamit. Hindi na siya magiging anino. Sa susunod na round, sisiguraduhin niyang pangalan niya lang ang tatawagin sa entablado. Sa sumunod na mga araw, ibinuhos ni Ara ang lahat ng kanyang oras at lakas sa paggawa ng kanyang disenyo para sa individual competition. Isang bridal gown. Isang obra na sasalamin sa lahat ng kanyang pangarap. Ginamit niya ang isang pambihirang teknik ng pagbuburda na itinuro pa sa kanya ng kanyang lola, isang sikretong ipinapasa-pasa sa kanilang pamilya. Bawat tahi ay may kahulugan. Bawat hibla ng sinulid ay may dalang panalangin. Ito na ang kanyang masterpiece. Ang disenyo na mag-aangat sa kanya mula sa pagkakasadlak. Isang hapon, habang nagdodrawing si Ara sa kanyang kwaderno, pumasok si Theo sa kanilang patahian. Nagulat si Ara at agad na itinago ang kanyang mga sketch. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Ara, I came to apologize, sabi ni Theo, halatang hindi comfortable. Yung nangyari sa presscon. I was wrong. Maling-mali ako. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata niya ay walang emosyon. Para saan pa? Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi. Hindi totoo yan. Panic. Nagpanik ka, mapait nang umiti si Ara. O sinunod mo lang ang laging ginagawa ng mga taong katulad mo? Ang gamitin ang iba para umangat. Walang naisagot si Theo. Ang katotohanan sa mga salita ni Ara ay tumama sa kanya. Umalis ka na, Yemer del Rosario, sabi ni Ara, tumalikod na muli at humarap sa kanyang trabaho. Marami pa akong kailangang gawin. At hindi ko kailangan ng tulong mo o ng paumanhin mo. Buong pagpipigil, isinara ni Ara ang pinto sa harap ni Theo. Napasandal siya rito, at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Mahirap pero kailangan niyang gawin. Gabi. Nag-iisa na lang si Ara sa patahian.
Maingat niyang inilipat ang kanyang mga final sketches mula sa notebook papunta sa isang digital file sa luma nilang computer para isubmit online sa competition portal. Gabi na, hindi ka pa uwi. Pumasok si Katrina, may dalang pagkain. Dinalhan kita ng hapunan. Baka nakakalimutan mo ng kumain. Salamat ate, sabi ni Ara, umiti ng bahagya. Tinatapos ko lang i-upload tong entry ko. Wow, yan na ba yun? Patingin nga, sabi ni Katrina, sumilip sa screen ng computer. Ang ganda, Ara. Sobrang ganda. Siguradong mananalo ka dito. Pinanood ni Katrina ang kanyang kapatid habang isinasagawa nito ang final steps ng submission. Nakita niya ang pag-click ni Ara sa submit button at ang confirmation message na lumabas. Ayan, tapos na, masayang sabi ni Ara, nag-inat. Salamat sa pagkain, ate. Gutom na nga ako. Habang kumakain si Ara, sinabi ni Katrina, siya lang ako saglit, bunso. Naglakad si Katrina papunta sa likod. Pero hindi siya dumiretso sa banyo. Huminto siya sa tapat ng computer. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na BSU flash drive sa port, ilang pag-click lang, kinopya niya ang isang file. Ang file na naglalaman ng pinakaingat-ingatang disenyo ni Ara. Pagkatapos ng ilang segundo, binunot niya ang ihesi at itinago sa kanyang bulsa. Bumalik siya sa harap na parang walang nangyari. Kinabukasan, sa isang madilim na parking lot, iniabot ni Katrina ang ihesi sa isang lalaking nakasuot ng hooded jacket. Siguraduhin mong malalaman ng lahat na ninakaw niya ang disenyong yan, sabi ni Katrina sa lalaki. Gawin mong yung kumpanya niyo ang unang nag-post nito online. Understood? Tumango ang lalaki, kinuha ang sobre ng perang iniabot ni Katrina, at mabilis na naglakad palayo. Naiwan si Katrina sa dilim, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Para rin to sayo, bunso, sabi niya sa kanyang isipan. Minsan, kailangan mo munang masaktan para matuto. Makalipas ang 2 araw, habang naglilinis si Ara ng mga retaso sa patahian, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Mula sa hibla ng Ginto Organizing Committee. Ang subject, urgent, regarding your submitted design. Kinabahan si Ara. Binuksan niya ang email. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang binabasa niya. Brought to our attention striking similarity another brand's recently released design under investigation for plagiarism. Plagiarism. Pagnanakaw. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng email may isang link. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ito. Dinala siya nito sa isang bagong gawang website ng isang fashion brand na hindi niya pa narinig, Cat Designs. At naroon, sa kanilang homepage, nakapaskil ang isang digital sketch. Ang bridal gown niya. Bawat detalye. Bawat tahi. Bawat pangarap. Ninakaw. Nasa gitna ng isang mahalagang meeting si Mateo Del Rosario nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na conference table. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ang disiplina ay isang bagay na ipinukpok sa kanya ng kanyang ama mula pagkabata. Focus is power. Pero nang masulyapan niya ang notifikasyon sa screen, isang news alert mula sa isang sikat na fashion blog, bigla niyang nakalimutan ang quarterly sales report na pinipresenta sa harap niya. Ang headline, hibla ng ginto contestant, inakusahan ng plagiarism. At sa ilalim nito, isang maliit na litrato. Ang litrato ni Almira Santos. Naramdaman ni Theo ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang article. Plagiarism. Ninakaw na disenyo. Isang bagong brand na tinatawag na Cat Designs. Hindi. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Hindi niya ito pinaniwalaan. Hindi kahit isang segundo. Naalala niya ang itsura ni Ara sa ilalim ng ilaw sa workshop nila, ang dedikasyon sa mga mata nito, ang paggalaw ng mga kamay nito na puno ng sining at pag-ingat. Ang isang taong may ganoong klaseng talento at passion ay hindi magnanakaw ng gawa ng iba. Impossible. Ang babaeng iyon, na buong tapang na ipinaglaban ang halaga ng kaluluwa sa bawat tahi, ay hindi gagawa ng ganito. Excuse me, sabi ni Tio sa mga board member, sabay tayo. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Naglakad siya palabas ng conference room, ang puso niya ay bumibilis ang tibok, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan. Pag-aalala.
Isang matinding pag-aalala para sa babaeng sinaktan niya at tinaboy siya palayo. Leo, tawag niya sa kanyang assistant pagkalabas ng pinto. I cancel mo lahat ng appointments ko ngayong araw. Pero, sir, yung meeting niyo po with the international buyers. I said cancel everything, halos pasigaw na sabi ni Tio. At alamin mo ang lahat ng makakaya mo tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na Cat Designs. I want everything. Registration date, may-ari, address. Lahat. Now. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang bigat ng pagsisisi na naramdaman niya noong araw ng presentasyon ay bumalik 10 beses na mas matindi. Ang mga salitang sinabi niya sa kanya. Ang pag-angkin niya sa kanilang gawa. Ang pagtataboy niya sa kanya pagkatapos. Ang mga taong katulad mo, ginagamit lang ang iba para umangat. Ang mga salita ni Ara ay parang punyal na paulit-ulit na tumatarok sa kanyang dibdib. Maybe this was his fault. Kung hindi niya ito sinaktan, kung hindi niya ito pinagmukhang mahina, marahil ay hindi ito magiging target ng kung sino man ang may gawa nito. Dahil sigurado siya, isang bagay lang ito. Isang setup. Gabi na. Nagda-drive si Tio sa masisikip na kalye ng Quiapo. Hindi niya alam kung bakit, pero ang mga gulong ng kanyang mamahaling sasakyan ay dinala siya roon. Dinala siya sa Eskinita de Hilo. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na eskinita, ilang metro mula sa tahanan ng sinulid. Mula sa kanyang kinaupuan, kitang-kita niya ang loob ng maliit na patahian. Bukas pa ang ilaw. At nandoon siya. Nakita niya ang anino ni Ara sa loob. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa isang lumang aparador. Nakita niya itong yumuko, ang mga balikat nito ay nanginginig. Umiiyak ito. Isang tahimik na pag-iyak na tila kayang bumasag ng puso kahit mula sa malayo. Naramdaman ni Teo ang pagnanais na bumaba ng sasakyan, pumasok sa loob at sabihing, nandito ako. Tutulungan kita. Pero paano? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Sino siya para gawin yon? Isinara na nito ang pinto sa kanya. At karapat-dapat lang siya roon. Napahampas siya sa manibela. Frustration. Guilt. Helplessness. Mga emosyong hindi siya sanay maramdaman. Siya si Mateo del Rosario. Laging may kontrol. Laging may solusyon. Pero sa gabing ito, ang kaya niya lang gawin ay manood mula sa malayo, habang ang babaeng nagsimula ng maging mahalaga sa kanya ay nadudurog ng mag-isa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Leo. Sir, nakuha ko na po yung impormasyon, sabi ng kanyang assistant. Yung Cat Designs, kahina-hinala. 1 week pa lang pong nakarehistro. At ang business address na nakalagay sa INE registration nila hindi po shop. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Teo. Isa po siyang maliit na office rental space sa isang lumat maliit na building sa Sta. Cruz. Walang signage. Walang kahit ano. Isang kumpanyang multo. Ay text mo sa akin ang address, Leo. Ngayon din ni. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Teo. Ang pag-aalala niya ay naging isang matinding pangangailangan na alamin ang katotohanan. Pinatakbo niya ang kanyang sasakyan papunta sa address na ibinigay ni Leo. Ang gusali ay luma na nga at tila abandonado. Pero may ilaw sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag. Ipinark niya ang kotse sa kabilang kalye, sa isang lugar na natatakpan ng anino ng isang malaking puno ng akasya. Pinatay niya ang makina at naghintay. Pagkatapos ng halos 20 minuto, bumukas ang pinto ng gusali. Isang lalaki ang lumabas, nakasuot ng hooded jacket. Mukhang pamilyar. Ito yung isa sa mga staff ng Hibla ng Ginto, isang mababang ranggong supervisor. Pero hindi ang lalaki ang nagpatigil sa paghinga ni Teo. Ang babaeng kasunod nitong lumabas. Naka-business attire pa rin ito, ang buhok ay perpektong nakapusod. Magkausap sila ng lalaki, tila may ibinibigay na huling habilin. Pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas. Napanood ni Teo ang babae na maglakad papunta sa isang sasakyan na nakapark hindi kalayuan. Bago ito pumasok, lumingon ito sa paligid, na para bang sinisigurong walang nakakita. Sa ilalim ng liwanag ng post ng Meralco, naging malinaw ang mukha ng babae. Katrina Santos. Ang ate ni Ara. Napatulala si Teo. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagiging supportive pero may pahiwatig na pagdududa.
Ang pagbisita sa patahian. Ang pagkakataon. Hindi isang estranghero ang may gawa nito kay Ara. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang taong kadugo niya. Naramdaman ni Theo ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya para sa sarili. Ngayon, ang pagtulong kay Ara ay hindi na lang tungkol sa pagtubos sa kanyang kasalanan. Ito ay naging personal. Ilang araw nang hindi lumalabas ng tahanan nang sinulid si Ara. Ang 4 na sulok ng patahian, na dati niyang kanlungan, ay naging kanyang kulungan. Ang bawat tawag sa telepono ay hindi niya sinasagot. Ang bawat katok sa pinto ay hindi niya pinapansin. Ang mundo sa labas ay puno ng mga mapanghusgang mata at bulong-bulungan. Dito sa loob, kasama ng alikabok at mga lumang tela, kahit paano'y ligtas siya. Ligtas sa kahihiyan. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Ang disenyo na dapat sana'y magiging simula ng kanyang tagumpay ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Ang salitang plagiarism ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, isang mainit na bakal na nag-iwan ng permanenteng peklat. May kumatok na naman sa pinto. Isang malakas at mapilit na katok. Wala pong tao, sigaw niya, ang boses niya ay paos dahil sa hindi pag-imik. Pero hindi tumigil ang pagkatok. Naging mas malakas pa ito. Ara! Buksan mo to. Mag-usap tayo. Ang boses na yon. Ang boses na huli niyang narinig na buong pagmamalaking umangkin sa gawa nila. Ang boses ni Mateo del Rosario. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng galit. Anong karapatan niyang pumunta rito? Pagkatapos ng lahat? Tumayo siya at padabog na binuksan ang pinto, handang isigaw ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ano na namang kailangan mo? Hindi ka pa ba kontento? Natigilan siya. Ang Theo na nasa harap niya ay iba. Wala ang kayabangan sa kanyang mga mata. Wala ang malamig na ekspresyon. Ang nakikita niya ay isang lalaking gusot ang damit, tila hindi nakatulog, at may hawak na isang folder ng mga dokumento. Ara, sandali lang. Pakinggan mo ako, sabi ni Theo, ang boses niya ay puno ng pagmamadali. May kailangan kang makita. Wala akong kailangang makita mula sa'yo, mabilis niyang sagot, at sinubukang isara ang pinto. Pero mabilis na iniharang ni Theo ang kanyang kamay. Please, pagmamakaawa niya. Isang salitang hindi inaasahan ni Ara na maririnig mula sa isang Del Rosario. Tungkol ito sa kaso mo. Alam kong na-frame up ka lang. Binuksan ni Theo ang folder at ipinakita sa kanya ang mga dokumento. Ito ang ini-registration ng Cat Designs. Tignan mo ang petsa. 1 linggo pa lang silang nakarehistro. At ito ang address nila. Isa lang itong abandonadong opisina sa Sta. Cruz. Walang laman. Isa itong ghost company, Ara. Tinitigan ni Ara ang mga papel. Ang isip niya ay naguguluhan. Totoo ang mga sinasabi nito. Pero bakit? At bakit kita paniniwalaan? Tanong niya, ang boses niya ay puno pa rin ng pagdududa. Baka gawa-gawa mo lang to para ano? Para magmukha kang bayani. Tumingin si Theo diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati. Sincerity. Dahil alam kong hindi mo gagawin yon, mahina niyang sagot. Nakita kitang magtrabaho, Ara. Napanood kita. Ang isang taong may ganyang klaseng passion ay hinding-hindi magnanakaw. Naniniwala ako sa'yo. Ang mga salitang iyon. Naniniwala ako sa'yo. Tumagos iyon sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Walang nagsabi sa kanya niyan sa mga nakaraang araw. Kahit ang ate niya, ang sinasabi lang ay lumaban ka, hindi naniniwala ako sa'yo. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto, isang hindi sinasadyang imbitasyon para pumasok siya. Magdamag silang nagtrabaho. Ang tanging paraan para malinis ang pangalan ni Ara, sabi ni Theo, ay ang patunayan sa lahat na ang kanyang pagkamalikhain ay hindi kayang gayahin o nakawin. Kailangan nilang gumawa ng isang bagong disenyo sa loob ng maikling panahon para ipakita sa komite ng hibla ng ginto. Nakatayo si Theo sa gitna ng patahian ni Ara. Ang mundo niya ng bakal at salamin ay napalitan ng mundo ng kahoy at sinulid. Sa simula, ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kanyang gunting na gumugupit sa tela at ang lapis ni Ara na mabilis na gumuguhit sa papel. Hanggang sa dahan-dahan nawala ang tensyon.
Napalitan ito ng isang shared focus. Isang shared passion. Kailangan natin ng tela na mas magaan dito, sabi ni Theo, hawak ang isang piraso ng satin. Isang bagay na may mas magandang bagsak. Tumayo si Ara at kumuha ng isang rolyo ng tela mula sa lumang aparador. Subukan mo to, pinajusi. Mas mahirap tahiin pero mas may buhay. Kinuha ni Theo ang tela. Hinaplos niya ito. Tumango siya. You're right. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho. Siya sa pag-istruktura, si Ara sa mga detalye. Nagpapalitan sila ng mga ideya. Nagtutulungan. At sa proseso, nagsimula silang mag-usap. Bakit mo to ginagawa, Theo? Tanong ni Ara sa isang sandali ng kanilang pamamahinya habang umiinom ng kape. Huminga ng malalim si Theo. Dahil kasalanan ko. Yung ginawa ko sa'yo sa stage. Yung mga sinabi ko. I was an arrogant fool. Ginawa kitang target. I'm sorry, Ara. I'm truly sorry. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang totoong Mateo. Hindi ang mayabang na tagapagmana, kundi isang lalaking marunong umamin sa kanyang pagkakamali. Habang sila'y nagtatrabaho, may isang pagkakataon na sabay silang dumampot sa iisang rolyo ng gintong sinulid. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Ara. Naramdaman niya ang init ng balat ni Theo. Bigla, ang maingay na tunog ng eskinita de hilo ay nawala. Ang tanging naramdaman niya ay ang tibok ng kanyang puso. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong namumula at umiwas ng tingin. Nagkunwari silang walang nangyari, pero ang hangin sa pagitan nila ay biglang nag-iba. Nagkaroon ito ng kislap. Madaling araw na. Nakaupo sila sa sahig, napapaligiran ng mga retaso ng tela at mga sketch. Pareho silang pagod pero masaya sa kanilang nagawa. Ang lugar na to, biglang sabi ni Theo, iginagala ang tingin sa paligid. Mahalaga to sa'yo, no? Ngumiti si Ara. Ito ang buhay namin. Dito nagkakilala sina Itay at Inay. Dito ako natutong magtahi. Pangarap ni Itay na maging pinakasikat na patahian ang tahanan ng sinulid. Gusto kong tuparin yun para sa kanya. Hindi niya binanggit ang tungkol sa sunog. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagkakasala na matagal niyang kinimkim. Pero ang pagsasabi niya ng kanyang pangarap kay Theo ay isang malaking hakbang. Isang pagbubukas ng kanyang puso na hindi niya pa nagagawa sa iba, maliban sa kanyang ate. Nakinig si Theo ng may buong atensyon. Walang panghuhusga. Tanging pag-unawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang daan. Naisipan niyang maglinis ng isang sulok na matagal nang hindi nagagalaw para magkaroon sila ng mas maluwag na espasyo. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang pattern, may isang maliit na bowl na kahoy. Ano yan? Tanong ni Theo. Hindi ko alam. Kay Itay yata to. Kinuha niya ang bowl at pinagpagan ng alikabok. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may mga lumang karayom, mga buttons na iba-iba ang itsura, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kahon. Binuksan niya ang kahon. May isang litrato sa loob, kupas na dahil sa katagalan. Isang litrato ng dalawang binatang lalaki. Nakangiti sila, nakaakbay sa isa't isa, ang mga mata nila ay puno ng pangarap. Ang isa ay ang kanyang ama noong bata pa ito. Ang isa pamilyar ang kanyang mga mata. Pamilyar ang kanyang ngiti. Isang mas batang bersyon ng ama ni Theo. Nabitawan ni Ara ang litrato. Pinulot ito ni Theo. Tinitigan niya ito at ang pagtataka sa mukha ni Ara ay napalitan ng pagkabigla sa mukha niya. Sisidad, halos pabulong na sabi ni Theo. At ang tatay mo. Tumingin si Ara mula sa litrato papunta kay Theo. Ang lalaking anak ng mortal na karibal ng kanyang ama, na naging karibal din niya, ay narito ngayon, tinutulungan siya. At sa isang lumang litrato, ang kanilang mga ama ay hindi magkaaway. Magkaibigan sila. Ano nang ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Ara, habang ang isang bagong misteryo ay bumabalot sa kanilang dalawa. Ang biyahe pauwi ni Mateo del Rosario ay puno ng katahimikan, pero ang isip niya ay nag-umapaw sa ingay. Ang kupas na litrato ay nakapatong sa passenger seat sa tabi niya, isang piraso ng nakaraan na tila nanunukso at nagtatanong. Ang kanyang ama, si M. Ricardo del Rosario, ang haligi ng industriya, ang taong laging seryoso at walang emosyon, ay nakaakbay at nakangiti kasama ang ama ni Ara. Hindi ito ang ngiti ng isang negosyante para sa kamera.
Ito ay isang tunay na ngiti, ang ngiti ng isang kaibigan. Impossible. Ang alam niyang kwento ay isa lang, ang Del Rosario at ang Santos ay magkaribal. Simulat sa pool. Ang Del Rosario ang modernong pananahi, ang Santos ang kumakatawan sa lumang tradisyon na kanilang tinalikuran at tinalo. Iyon ang doktrinang ipinukpok sa kanyang isipan. Pero ang litratong ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Pagdating niya sa mansyon ng mga Del Rosario, nadatnan niya ang kanyang ama sa library nito, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Ang eksenang ito ay kasing pamilyar ng kanyang pangalan, pero ngayong gabi, may ibang bigat. Gabi na, Mateo. Saan ka galing? Tanong ni Emer Del Rosario, hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Hindi sumagot si Teo. Sa halip, lumakad siya papunta sa malaking mahogani na mesa at dahan-dahang ipinatong ang litrato sa ibabaw ng dyaryo. Napatigil sa pag-inom ng kape ang kanyang ama. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. Tinitigan niya ang litrato at sa isang saglit, nakita ni Teo ang isang emosyong bihira niyang masilayan sa mukha ng kanyang ama, gulat. At marahil kaunting lungkot. Saan mo to nakuha? Tanong ni Emer Del Rosario. Ang boses niya ay biglang naging mas malalim, mas seryoso. Sa patahian ng mga Santos, diretsong sagot ni Teo. Hinarap niya ang kanyang ama, ang mga tanong ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Dad, magpaliwanag ka. Sabi mo magkaribal kayo. Pero dito magkaibigan kayo. Sumandal sa kanyang upuan si Emer Del Rosario at bumuntong hininga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang inaalala ang isang malayong nakaraan. Noong mga bata pa kami, sa wakas ay pag-amin niya. Magkaibigan kami ni Alfredo. Pareho kaming nangangarap. Sabay kaming nagsimula sa isang maliit na pwesto sa Divisoria. Siya ang magaling sa sining, ako ang magaling sa negosyo. We were a perfect team. Isang flashback ang nabuo sa isipan ni Teo habang nagsasalita ang kanyang ama. Dalawang binatang puno ng pag-asa, nangangarap na sakupin ang mundo gamit ang karayom at sinulid. Anong nangyari? Tanong ni Teo. Lumaki kami. Nagkaroon ng pamilya. At nagkaroon ng magkaibang pananaw, patuloy ni Emer Del Rosario, ang boses ay may bahid ng pait. Gusto kong palakihin ang negosyo, gumamit ng makinarya, sumabay sa panahon. Pero si Alfredo matigas ang ulo niya. Para sa kanya, ang tunay na sining ay nasa kamay lang. Ayaw niyang magbago. He was a purist. A sentimental fool. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Naghiwalay sila ng landas. Ang dating magkaibigan ay naging magkaribal, bawat isa ay gustong patunayan na tama ang kanyang paniniwala. Ang Del Rosario ay umasenso, sabi ni Teo, inuulit ang kwentong alam niya. Ang Santos ay naiwan. Hindi yan ganoon kasimple, sabi ng kanyang ama, at sa pagkakataong ito, tumingin ito sa kanya. Bago mangyari ang aksidente nalaman kong nalulugi na si Alfredo. Nalaman kong may problema ang patahian niya. Ang mga wiring ng kuryente, luma na at delikado. Natigilan si Teo. Pinuntahan ko siya, pagpapatuloy ni Emer Del Rosario. Inalok ko siya ng tulong. Pera, walang tubo, pambayad lang para maipaayos ang lugar niya. Para sa pamilya niya. Para sa pinagsamahan namin. Anong sabi niya? He refused, mapait na sabi ng kanyang ama. Mataas ang pride niya. Tinaboy niya ako. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang trader. Isang linggo pagkatapos noon nasunog ang tahanan ng sinulid. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa library. Ang kwento ng simpleng rivalidad ay naging isang kwento ng trahedya at nasayang na pagkakataon. Kaya ngayon, naiintindihan mo na, Mateo, sabi ng kanyang ama, ang boses niya ay babala. May lamat na sa pagitan ng mga pamilya natin na hindi na maayos. Kaya lumayo ka sa babaeng yan. Walang mabuting patutunguhan ang anumang namamagitan sa inyo. It will only bring more pain. Umalis si Teo sa library na gulong-gulo ang isip. Ang pagtulong niya kay Ara ay hindi na lang simpleng pagtulong. Mas komplikado na ngayon. Ang kanilang mga pamilya ay konektado sa isang paraan na hindi niya inaakala. Habang naglalakad siya sa hallway, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello? Emer Del Rosario. Yung pinapaimbestigahan niyo po, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang private investigator na kinuha niya. Anong nalaman mo? Tanong ni Teo, ang puso niya ay biglang kumabog. May nakuha po kaming lead.
Mahirap pero natuntun namin. Yung nag-upload po ng design ni Miss Santos online, gumamit po siya ng public computer sa isang internet cafe malapit sa opisina niya. So, wala tayong makukuha, dismayadong sabi ni Theo. Meron po, sir. Hiningi ko po yung kopya ng CC footage ng shop noong araw na yon. Medyo malabo po yung kuha sa mukha dahil nakayuko pero nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pero ano, hindi makapaghintay na tanong ni Theo. Pero sir, malinaw po sa kamera ang suot niya. Isang aligned skirt na may kakaibang pattern at isang pulang blazer. At yung bag na dala niya, isang designer bag yung parehong bag na nakita naming daladala niya noong sinundan namin siya mula sa office building sa Sta. Cruz. Napahinto sa paglalakad si Theo. Ang dugo niya ay tila nanlamig. Sir, na-cross-reference po namin sa social media. May isang picture, kuha noong araw na yon. Suot niya yung parehong damit. Sino? Mariing tanong ni Theo, kahit alam na niya ang sagot. Kahit na ang pangalan ay parang bombang sasabog sa kanyang isipan. Sir, we have positive identification. Ang nag-upload po ng disenyo ang gumamit ng computer ang taong sumira sa reputasyon ni Almira Santos E. Huminga ng malalim ang investigador. Ay ang kapatid niya. Si Katrina Santos. Nabitawan ni Theo ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa marmol na sahig, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito isang simpleng frame-up. Ito ay isang pagtataksil sa pinakamasakit na paraan. Ang sinag ng umaga ay pumasok sa mga siwang ng bintana ng tahanan ng sinulid. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi ito naramdaman ni Ara na parang isang pangungutya. Naramdaman niya ito na parang isang bagong simula. Ang pagtuklas sa lumang litrato ay nag-iwan sa kanya at kay Theo ng mas maraming tanong kaysa sa sagot, pero nagbigay din ito ng isang bagay na mas mahalaga, isang koneksyon. Isang pakiramdam na ang kanilang mga kwento ay magkaugnay sa paraang hindi pa nila lubos na naiintindihan. Nagsimula na siyang maniwala. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa lalaking una niyang nakilala bilang isang mayabang na karibal. Ang lalaking ngayon ay kasama niyang nagpupuyat, nag-aalala para sa kanya, at naniniwala sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Nasa gitna siya ng pag-aayos ng kanilang bagong disenyo nang bumukas ang pinto. Pumasok si Theo. Ngunit ang ekspresyon sa mukha niya ay iba sa itsura nito nang huli silang magkita. Ang pag-asa at pag-usisa ay napalitan ng isang mabigat na kalungkutan. May dala siyang laptop. Theo. Anong nangyari? Tanong ni Ara, agad na nakaramdam ng kaba. Ara, umupo ka, sabi ni Theo, ang boses niya ay seryoso. Inilapag niya ang laptop sa mesang pinagtatrabahuhan nila at binuksan ito. Isang video file ang nasa screen. May kailangan kang makita, sabi niya. At kailangan kong malaman mo na ginagawa ko to hindi para saktan ka. Ginagawa ko to dahil kailangan mong malaman ang totoo. I-play na niya ang video. Isang malabong kuha mula sa isang CCTV camera. Isang internet cave. Nakita ni Ara ang isang babae na nakaupo sa harap ng isang computer, nakatalikod sa kamera. Pero kahit malabo, pamilyar ang postura nito. Pamilyar ang suot nitong damit. Isang pulang blazer na paborito ng ate niya. Isang aligned skirt na may kakaibang pattern na siya pa mismo ang pumili para dito noong nakaraang buwan. At ang bag na nakasabit sa upuan isang designer bag na laging daladala ni Katrina. Napanood niya ang babae sa video na mabilis na nagtatype, pagkatapos ay tumayo at umalis. Ano to? Mahinang tanong ni Ara, ang mga mata niya ay hindi umaalis sa screen. Hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim si Theo. Ara, yung damit. Yung bag yung buhok. Tingnan mo. Itinuro niya ang isa pang window sa screen. Isang litrato mula sa isang social media site. Isang litrato na pinost ni Katrina 2 linggo na ang nakalipas. Nakatayo ito sa lobby ng kanyang opisina, suot ang parehong-parehong pulang blazer, ang parehong-parehong aligned skirt, at dala ang parehong-parehong designer bag. Tumingin si Ara mula sa litrato papunta sa video, pabalik-balik. Ang kanyang isipan ay pilit na tinatanggihan ang koneksyon na nakikita ng kanyang mga mata. Hindi, umiling si Ara, ang boses niya ay nagsimulang manginig. Hindi. Hindi si ate yan. Nagkakamali ka lang. Ara ni. Hindi, sigaw niya at sa wakas ay tumingin kay Theo, ang mga mata niya ay puno ng takot at galit.
Nagsisinungaling ka. Gawa-gawa mo lang to. Anong gusto mo, ha? Sirain ako. Sirain kami ng kapatid ko. Ang sakit sa dibdib ni Ara ay sumabog. Ang pinagkakatiwalaan niyang tao, ang ate niya, ay inaakusahan ng lalaking nagsisimula na niyang pagkatiwalaan. Ang kanyang mundo ay tila binibiyak sa gitna. At sa ganoong sitwasyon, pinili niyang kumapit sa nag-iisang pader na kilala niya buong buhay niya. Gusto mo lang kaming paghiwalayin, patuloy niya sa pagsigaw, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Dahil yan naman ang ginagawa ng mga Del Rosario, hindi ba? Ang manira ng iba para umangat. Isa kang sinungaling. Bawat salita ay parang suntok kay Theo. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Ara, at alam niyang siya ang nagdulot nito, kahit na ang dala niya ay ang katotohanan. Ara, ang gusto ko lang ay malaman mo ang totoo, sabi ni Theo, ang boses niya ay basag, puno ng sakit na nararamdaman din niya para sa kanya. Ang totoo, humagulgol si Ara. Ang totoo ay isa kang manloloko. Ginamit mo ako. At ngayon, gusto mong sirain ang pamilya ko. Ang nag-iisang pamilya na meron ako. Hindi na niya kaya. Ang bigat ng lahat ay dumadagan sa kanya. Ang pagtataksil na ipinipipilit ni Theo ay isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanyang puso. Mas madaling magalit kay Theo. Mas madaling itaboy siya. Lumapit siya at tinulak si Theo papalayo sa laptop, papalayo sa kanya. Umalis ka na. Ara, please, makinig ka. Sinabi kong umalis ka na, sigaw niya, tinutulak ito ng paulit-ulit hanggang sa marating nila ang pinto. Iwanan mo ko. Huwag ka nang babalik dito. Huwag ka nang magpapakita sa akin, kailanman. Binuksan niya ang pinto at itinulak si Theo palabas ng buong lakas. Nakatayo lang si Theo sa labas, ang mukha ay puno ng pagkabigo at sakit. Tumingin siya kay Ara sa huling pagkakataon bago niya isara ang pinto ng malakas. Bang! Ang tunog ay umalingaw sa buong patahian. Napasandal si Ara sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaupo siya sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ara! Anong nangyayari? Sino iyong kausap mo? Sa gitna ng kanyang paghagulgol, narinig niya ang boses ng kanyang ate. Nakatayo si Katrina sa may hagdanan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Bumaba ito at lumapit sa kanya. Bunso, anong problema? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Katrina, at akmang yayakapin siya. Ngunit umurong si Ara. Dahan-dahan siyang tumingala, ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang ate, ang mukha na minahal at pinagkatiwalaan niya buong buhay niya. Nakikita na niya ngayon ang malabong imahe mula sa siye. Ang pulang blazer. Ang itsura. Ang katotohanang pilit niyang tinatakasan ay humaharap na sa kanya ngayon. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sa isang boses na halos isang bulong, isang tanong na puno ng pagdududa at huling hibla ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang bibig. At totoo ba? Hindi sumagot si Katrina. Hindi ito kumilos. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Ara ang sagot. Hindi sa mga salita, kundi sa mga mata nito. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin. Isang bahagyang panginginig ng labi. Isang kislap ng pagkakasala na hindi nito kayang itago. At sa sandaling iyon, ang puso ni Ara ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang katahimikan na sumunod sa pag-alis ni Theo at sa pag-amin ng mga mata ni Katrina ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Hindi na umiiyak si Ara. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang malawak, malamig na kawalan sa kanyang dibdib. Para siyang isang baso na nabasag at ngayon ay pinupulot ang sarili niyang mga piraso, hindi alam kung paano muling bubuin ang sarili. Umakyat si Katrina sa kanyang silid, walang sinabi. Marahil ay para bigyan siya ng espasyo. O marahil dahil wala na rin itong masabi. Para kay Ara, pareho lang. Ang tiwalang minsan niyang inilagak sa kanyang ate ay naglaho na, parang usok. Naiwan siyang mag-isa sa patahian. Ang lugar na ito, na saksi sa lahat ng kanyang pangarap at pagkabigo, ay tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Puno ng mga multo ng nakaraan. Puno ng mga hindi natapos na proyekto. Puno ng mga pangakong napako. Kailangan niyang gumalaw. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kahit ano. Para lang hindi malunod sa sakit at pagkalito na bumabalot sa kanya.
Walang kaluluwa, nagsimula siyang maglinis. Isang kilos na otomatiko, isang paraan para takasan ang ingay sa kanyang isipan. Pinulot niya ang mga retaso sa sahig. Inayos niya ang mga rolyo ng sinulid. Pinunasan niya ang alikabok sa mga lumang makina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pinakasulok ng patahian, isang lugar na matagal nang hindi napapansin, natatabunan ng mga lumang kahon at mga piraso ng nasunog na kahoy mula sa trahedya maraming taon na ang nakalipas. Ang mga pirasong ito ay nagsilbing paalala ng kanyang kasalanan, isang bigat na pinasan niya mula pagkabata. Nagsimula niyang alisin ang mga ito, isa-isa. Sa ilalim ng mga nasunog na kahoy at mga lumang pattern, may isang bagay na matigas siyang natapakan. Isang bagay na metal. Hinawi niya ang mga basura. Isang maliit, kinakalawang na bowl na bakal ang lumitaw. Ang bowl ng kanyang ama. Ang bowl na laging nakakandado, na hindi niya kailanman nakitang binuksan ito. Pero ngayon, dahil sa kalumaan, ang kandado ay sira na at bahagyang nakaawang. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ito. Amoy ng lumang papel at kalawang ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga gamit ng kanyang ama, isang lumang didal, isang panukat na gawa sa kahoy, at isang makapal na folder. Kinuha niya ang folder at binuksan. Ang mga papel sa loob ay naninilaw na. Ito ay isang koleksyon ng mga lumang resibo at papeles ng negosyo. Pero may isang dokumento na nakakuha ng kanyang pansin. Ang letterhead ay mula sa isang Manila Electrical Services. Ito ay isang report. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Inspection conducted, premises found to have severely outdated and faulty electrical wiring, significant fire hazard. Ang kanyang mga mata ay napunta sa petsa sa itaas ng report. Nakasulat ito isang buwan bago mangyari ang sunog. Alam na pala nila. Alam na ng kanyang ama ang panganib. Bakit wala siyang ginawa? Ang pagkalito ay dumagdag sa sakit na nararamdaman niya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa dulo ng report. Immediate replacement of the entire electrical system is strongly recommended to prevent potential catastrophic failure. Isang katotohanang masakit. Ang sunog ay hindi aksidente na dulot ng paglalaro ng isang bata. Ito ay isang trahedyang naghihintay na mangyari. Pero bakit? Bakit hinayaan ni Itay na mangyari ito? Wala ba silang pera? Habang iniisip niya ito, may isang papel na nahulog mula sa folder. Nakatupi ito, mas luma at mas naninilaw kaysa sa iba. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuklat. Ito ay isang sulat kamay. Hindi ito sulat ng kanyang ama. Iba ang pagkakasulat. Alfredo, kaibigan ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa kalagayan ng iyong patahian. Huwag mong isipin ang pride. Ang kaligtasan ng pamilya mo ang pinakamahalaga. Hayaan mo akong tulungan ka. Ituring mo na itong pautang, walang tubo, walang kahit anong kapalit. Maayos mo lang ang mga kable ng kuryente dyan. Alang-alang sa ating pinagsamahan noon. Nag-aalala ako para sa inyo. Ang mga salita ay tila lumulutang sa harap ng kanyang mga mata. Nanginginig niyang tiningnan ang pangalan sa dulo ng sulat. Isang pangalan na nakasulat sa isang formal ngunit pamilyar na pirma. Lubos na gumagalang, Ricardo del Rosario. Ang hangin ay tila naubos mula sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang sulat. Ang report. Ang lahat. Ang kwentong binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 15 taon, ang kwento ng isang batang pabaya na sumira sa buhay ng kanyang pamilya, ay isang kasinungalingan. Ang bigat na pinasan niya sa kanyang mga balikat sa buong buhay niya ay biglang nawala. Gumuho ang pader. Gumuho ang lahat. Ang pagtataksil ng kanyang kapatid. Ang kabaitan ng ama ng kanyang karibal. Ang sakripisyo ng sarili niyang ama. Ang lahat ay isang malaking, masalimuot at masakit na katotohanan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na inakala niyang may sala. Hindi. Hindi ako ang may kasalanan. Ang bawat hakbang ni Ara paakyat ng hagdanan ay may bigat. Hawak niya sa isang kamay ang sulat ni Ricardo del Rosario at sa kabila naman ay ang electrical report. Hindi na ito mga ordinaryong papel lamang. Ito ang katotohanan. Ito ang kanyang kalayaan. At ito ang magiging hatol. Wala nang bakas ng pag-iyak sa kanyang mukha. Ang namumugto niyang mga mata ay napalitan ng isang matatag at malamig na determinasyon.
Ang babaeng mahina at laging nagpapaapi ay naiwan na sa ibaba, kasama ng mga abo ng nakaraan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Katrina. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko, halatang binabagabag ng konsensya. Ara ni. Sabi ni Katrina, nag-angat ng tingin. Mag-usap tayo. I'm so sorry. Hindi umimik si Ara. Lumakad siya papunta sa mesa sa gitna ng kwarto. Dahan-dahan, isa-isa, inilapag niya ang mga papel. Ang report. Ang sulat. Ang tunog ng paglapag ng mga ito sa kahoy ay tila mas malakas pa sa isang sigaw. Tumingin si Katrina sa mga papel at nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkatakot. Sa wakas, nagsalita si Ara. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim. Sa buong buhay ko, may dalawang bagay akong pinaniwalaan. Una, nakasalanan ko ang pagkamatay ng negosyo natin. Ikalawa, na ikaw ang nag-iisang kakampi ko. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang kapatid. Ngayon, sagutin mo ako, ate, sabi niya, at sa unang pagkakataon, nagsimulang manginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Bakit? Bakit mo hinayaan na paniwalaan ko na kasalanan ko ang lahat? Umiling si Katrina, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ara, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo eh. Huwag kang magsinungaling. Sa wakas, sumabog ang emosyon ni Ara. Hindi lang tungkol dito. Itinuro niya ang mga lumang papel. Tungkol din ito sa hibla ng ginto. Ang video. Ang cut designs. Lahat ng iyon ikaw, hindi ba? Ikaw ang sumira sa akin. Hindi. Ara, ginawa ko lang yon para. Para ano, sigaw ni Ara, ang boses niya ay umalinggaw sa buong silid. Para protektahan ako. Para turuan ako ng leksyon. Ganyan mo ba kamahal ang kapatid mo, ate? Sa pamamagitan ng pagbaon sa kanya sa kasinungalingan sa loob ng 15 taon. Sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa likod kapag nagsisimula na siyang mangarap ulit. Hindi na nakasagot si Katrina. Humagulgol na lang ito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Lumapit si Ara, ang galit at sakit ay nag-umapaw. 15 taon, ate. 15 taon akong nabuhay na parang may tanikala sa paa. 15 taon kong sinisi ang sarili ko. Araw-araw, gabi-gabi, binubuhat ko ang bigat na iyon. At ikaw, na kapatid ko, alam mo ang totoo, pero pinanood mo lang ako. Pinanood mo lang akong malunod sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, sumigaw pabalik si Katrina, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Dahil kailangan ilay noon. Natigilan si Ara. Dahil palagi na lang ikaw, patuloy ni Katrina, ang mga salitang matagal na niyang kinimkim ay sunod-sunod na lumabas na parang lason. Ikaw ang may talento. Ikaw ang laging pinapalakpakan. Ikaw ang paborito ni Itay. Kahit anong gawin ko, kahit gaano kataas ang grades ko, palaging wow, ang galing talaga ni Ara magburda. Palagi na lang akong anino mo. Tumayo si Katrina, ang mukha niya ay basang-basa ng luha. Nung mangyari ang sunog nung makita kitang durog na durog at sinisisi ang sarili mo sa wakas. Sa wakas, ako naman ang kailangan mo. Ako ang naging malakas. Ako ang naging tagapagligtas. At ayokong mawala yon. Tinitigan ni Ara ang kapatid niya, at sa isang iglap, ang nag-aalab niyang galit ay nagsimulang mapalitan ng isang nakakikilabot na pagkaunawa. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa galit. Ito ay dahil sa inggit. Ito ay dahil sa isang malalim at malungkot na kakulangan. Kaya sinira mo yung pagkakataon ko sa hibla ng ginto, mahinang tanong ni Ara. Dahil natakot ka na kapag nagtagumpay ako, hindi na kita kakailanganin. Tumango si Katrina, hindi makatingin ng diretsyo. Natakot ako na iiwan mo na naman ako sa anino mo eh. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Isang tawang walang saya. Iniwan? Ate, kailanman hindi kita iniwan. Ikaw ang laging nandyan, pero hindi para sumuporta. Nandyan ka para siguraduhin hindi ako lilipad ng mas mataas sa'yo. Umiling si Ara, ang bigat ng katotohanan ay tila mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. Ang kailangan ko ay isang kapatid, ate. Pero ang binigay mo sa akin ay isang bantay ng kulungan. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa kanilang dalawa. Dalawang kapatid na pinaghiwalay ng isang pader ng mga lihim at sakit.
Tumingin si Ara sa paligid ng kwarto, sa mga lumang larawan nila noong mga bata pa sila, masaya at walang muwang. Ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na lang ngayon. Click! Ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ay narinig nilang dalawa. Napalingon sila pareho. May pumasok. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Theo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Halatang bumalik siya dahil hindi niya kayang iwan si Ara sa ganoong kalagayan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Ara, na puno ng sakit, papunta kay Katrina, na wasak at umiiyak. Kitang-kita sa mukha ni Theo na narinig niya ang sapat na usapan para maintindihan ang lahat. Ang kanyang tingin ay napuno ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Ara. Hindi pagtatagumpay na napatunayan niyang tama siya, kundi isang malalim na awa at pakikiramay. Para sa kanilang dalawa, nakatayo si Mateo del Rosario sa may pintuan, isang hindi gustong manonood sa isang trahedyang pampamilya. Nakita niya ang lahat. Ang mukha ni Ara nabasag sa sakit, at ang mukha ni Katrina na durog sa pagkakasala. Alam niyang hindi ito ang oras para sa mga salitang, "Sinabi ko sa'yo." Walang panalo sa ganitong sitwasyon. Ang naroon lang ay dalawang taong nasasaktan. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi niya pinansin si Katrina na humahagulgol pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara, na nakatayong parang isang estatwa sa gitna ng silid, blangko ang ekspresyon, tila lumilipad ang kaluluwa sa ibang lugar. Lumapit siya kay Katrina. "Katrina," mahinahon ngunit may diin niyang sabi. "Iwan mo muna kami." Tumingin sa kanya si Katrina, ang mga mata ay puno ng galit at kahihiyan, pero wala na itong lakas para makipagtalo. Tumango na lang ito at mabilis na lumabas ng silid, dala-dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Nang sila na lang dalawa ang natira, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Hindi alam ni Theo kung saan magsisimula. Kaya't nagsimula siya sa isang simpleng kilos. Pumunta siya sa maliit na kusina, kumuha ng isang baso, at nilagyan ito ng tubig. Lumapit siya kay Ara at dahan-dahang iniabot ito. "Uminom ka muna," sabi niya. Tumingin si Ara sa baso, pagkatapos ay sa kanya. Ilang segundo itong hindi gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang baso at uminom. Ang simpleng kilos na yon ay parang isang pagtanggap. Isang senyales na hindi na nakasara ang pinto sa pagitan nila. "Okay ka lang?" tanong niya, alam na isa itong hangal na tanong. Umiling si Ara. "Hindi." Isang tapat na sagot. "Halika," sabi ni Theo, itinuturo ang hagdanan pababa. "Bumalik tayo sa ibaba." Sumunod si Ara ng walang imik. Bumalik sila sa patahian. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang kanilang bangayan, ang kanilang pagtutulungan, at ngayon, ang kanilang paghihilom. Umupo sila sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na sinulid at retaso na naiwan nila kanina. Ang disenyo na kanilang sinimulan ay tila isang paalala ng isang mas masayang panahon, kahit na ilang oras lang ang nakalipas. Matagal silang hindi nagsalita. Pagkatapos, bumasag si Theo sa katahimikan. "I'm sorry, Ara," sabi niya. Tumingin si Ara sa kanya. "Kasalanan ko. Yung kayabangan ko. Yung pagtrato ko sa'yo sa simula. Kung naging mas mabuti akong tao, marahil ay hindi ka naging target." "I'm sorry." Umiling si Ara. "Hindi ako rin. Dapat naniwala ako sa'yo kanina. Pero natakot ako." "Naiintindihan ko," sabi ni Theo. Doon, sa gitna ng mga piraso ng kanilang naudlot na pangarap, nagsimula silang mag-usap. Hindi bilang magkaribal, hindi bilang magkapartner sa isang kompetisyon, kundi bilang dalawang taong may dalang sariling mga bigat. Ikinuwento ni Theo ang tungkol sa kanyang ama. Ang walang katapusang pressure na maging isang Del Rosario. Ang takot na habang buhay siyang magiging anino lamang ng kanyang ama. "Kaya ako mayabang," pag-amin niya. "Dahil sa totoo lang, takot ako. Takot ako na hindi ako kasing galing niya." Ikinuwento naman ni Ara ang tungkol sa kasalanan na pinasan niya sa loob ng 15 taon. Ang bigat ng pag-aakalang siya ang sumira sa kanyang pamilya. "Ngayon, malaya na ako sa kasalanang yon," sabi niya, ang boses niya ay nanginginig, "pero hindi ko alam kung paano magsisimula ulit." At sa kauna-unahang pagkakataon, lubos nilang naunawaan ang isa't isa. Pareho silang biktima ng pamana ng kanilang mga pamilya sa magkaibang paraan. Dahan-dahang iniabot ni Theo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ara. Mainit ito, kaiba sa lamig na nararamdaman niya sa buong katawan.
Hindi ito binitiwan ni Ara. Hindi na mahalaga ang kompetisyon, mahinang sabi ni Theo, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Malalagpasan mo to, Ara. Malalagpasan natin to. Tumingin si Ara sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Theo ang isang maliit na kislap. Isang kislap ng pag-asa. Biglang tumunog ang cellphone ni Ara na nasa mesa. Nagkatinginan sila. Nag-aalangan si Ara na sagutin ito. Baka importante, sabi ni Theo. Tumayo si Ara at kinuha ang cellphone. Isang numero mula sa opisina ng hibla ng ginto. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hello? Nakinig si Ara sa kabilang linya. Nakita ni Theo ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkalito papunta sa pagkabigla. Ano po? Paano? Paano niyo nalaman? Tanong ni Ara sa telepono. Isang ebidensya. Pero, opo. Sige po. Naiintindihan ko. Salamat po. Ibinaba niya ang telepono, tila hindi makapaniwala. Anong sabi? Tanong ni Theo. Tumingin si Ara sa kanya. May nagpadala daw ng ebidensya sa kanila. Isang video. At mga dokumento. Pinawalang bisa na nila ang akusasyon laban sa akin. Hindi umimik si Theo, pero ang isang maliit na ngiti sa kanyang labi ay nagsabi ng lahat. Pero patuloy ni Ara, ang boses niya ay nag-aalangan, may kondisyon. Dahil na-miss ko ang deadline para sa individual round, binibigyan nila ako ng isang huling pagkakataon. Anong pagkakataon? Tumingin si Ara sa paligid ng patahian, sa mga materyales, sa kanilang nasimulang disenyo. Kailangan kong gumawa ng isang kumpletong obra sa loob ng 48 oras. 48 oras. Sa isipan ni Ara, ang 48 oras ay isang imposibleng taning. Paano ka bubuo ng isang obra maestra, ng isang piraso ng iyong kaluluwa, sa loob lamang ng 2 araw? Ang pagod at sakit ng mga nakaraang araw ay tila humahatak sa kanyang mga balikat pababa. Pero nang tiningnan niya si Theo, na nakatayo sa tabi niya na may determinasyon sa mga mata, naramdaman niya ang isang bagong lakas. 48 oras, bulong niya, na para bang sinisigurong totoo ang lahat. Hindi mo gagawin, pagtatama ni Theo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Natin gagawin. At sa mga salitang iyon, ang tahanan ng sinulid ay muling nabuhay. Ang dating tahimik na patahian ay naging isang pugon ng pagkamalikhain. Ang hangin ay napuno ng amoy ng matapang na kape, ng tunog ng gunting na humahagibis sa tela, at ng mahinang kaluskos ng lapis ni Ara sa papel. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin. Si Theo, ang arkitekto. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at tiyak, ginugupit ang tela, binubuo ang istruktura ng damit. Ang kanyang kaalaman sa modernong teknikes ay nagbigay ng anyo at lakas sa kanilang disenyo. Si Ara naman, ang artista. Ang kanyang mga sketch ay hindi na lang basta mga guhit, ito na ang kanyang kwento. Ang bawat linya ay may kahulugan. Habang si Theo ay bumubuo ng katawan, si Ara naman ay naghahanda ng mga detalye na magbibigay dito ng kaluluwa. Walang pagod silang nagtrabaho. Nagpapalitan ng mga ideya, nagtatawanan sa mga maliliit na pagkakamali, at nagbibigayan ng lakas sa pamamagitan ng mga simpleng tapik sa balikat at mga makahulugang tingin. Sa ilalim ng presyon ng oras, isang perpektong ritmo ang nabuo sa pagitan nila. Isang sayaw ng 2 pusong nagkakaintindihan. Gabi na ng unang araw nang mangyari ito. Isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Napahinto sila pareho. Nakatayo roon si Katrina, payat, ang mga mata ay namumugto pa rin. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig. Para siyang isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Akma na sanang magsalita si Theo para paalisin ito, ngunit pinigilan siya ng isang tingin mula kay Ara. Dahan-dahang lumapit si Katrina, hindi makatingin ng diretsyo sa kanila. May dala siyang isang maliit, antigong kahon na yari sa kahoy. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng mga sinulid na ginagamit ni Ara. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad, Ara, sabi ni Katrina, ang boses ay basad. Walang salita ang sapat. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang isang koleksyon ng mga pinakamaniningning at pinakapambihirang klase ng sinulid. Mga sinulid na gawa sa seda, may mga hiblang ginto at pilak. Kaina ito, sabi ni Katrina. Ang mga paborito niya. Itinago ko. Akala ko balang araw. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumingin si Ara sa mga sinulid.
Naalala niya ang mga ito. Naalala niya ang kanyang ina na buong pagmamahal na ginagamit ang mga ito sa mga espesyal na proyekto. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Hindi nagsalita si Ara. Pero dahan-dahan, kinuha niya ang isang rolyo ng gintong sinulid mula sa kahon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Katrina. Isang simpleng tango. Isang tango na nagsasabing salamat. Isang tango na nagsasabing simulan natin ulit. Tumalikod si Katrina at tahimik na umalis. Naiwan ang kahon, isang hindi sinasalitang alay ng kapayapaan. Kinabukasan, habang abala si Ara sa pagbuburda, tumunog ang cellphone ni Theo. Nakita ni Ara ang pag-aalangan sa mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. Ang kanyang ama. Lumayo ito ng kaunti para sagutin ang tawag. Dad. Hindi narinig ni Ara ang buong usapan pero narinig niya ang tono. Walang sigaw. Walang utos. Isang mahinahong pag-uusap. Pagkababa ni Theo ng telepono, nakatingin lang ito sa malayo, tila hindi makapaniwala. Okay ka lang, tanong ni Ara. Ngumiti si Theo, isang ngiting totoo at magaan. Tumawag siya hindi para magtanong tungkol sa kompetisyon. Tumawag siya para kamustahin ako. Huminga ito ng malalim. At sinabi niyang ipinagmamalaki niya ako. Ang bigat na laging nakapasan sa mga balikat ni Theo ay tila naglaho. Sa wakas, nakuha niya ang pagkilala ng kanyang ama, hindi dahil sa isang tropeo, kundi dahil sa pagiging isang mabuting tao. Ang huling mga oras ay lumipas na parang isang panaginip. Ang pagod ay hindi na nila nararamdaman. Ang kanilang enerhiya ay nanggagaling sa pag-asang nabubuo sa kanilang mga kamay. Habang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa bintana, iginuhit ni Ara ang karayom sa huling pagkakataon. Hinila niya ang gintong sinulid mula sa kahon ng kanyang ina at tinapos ang huling tahi. Tapos na. Tumayo silang dalawa at humakbang paatras para tingnan ang kanilang obra. Isang damit na isinabit sa lumang manikin. Hindi lang ito isang damit. Ito ang kwento ni Ara. Ang ibabang bahagi ay gawa sa madilim at mabigat na tela, na may bordang tila mga tinik at magugulong linya, sumisimbolo sa kanyang madilim na nakaraan at sa sakit. Ngunit habang tumataas, ang tela ay nagiging mas magaan, ang mga kulay ay nagiging mas maliwanag, at ang mga borda ay nagiging mga bulaklak at mga ibong lumilipad pataas, gamit ang mga gintong sinulid ng pag-asa. Nakatitig sila rito, kapwa humihinga ng malalim, pinapakinggan ang tahimik na pagtibok ng kanilang mga puso. Tumingin si Theo kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Manalo o matalo, mahina niyang sabi, panalo ka na sa buhay mo, Ara. 3 buwan ang lumipas. Ang entablado ng hibla ng Ginto Awards Night ay mas maliwanag kaysa sa naalala ni Ara. Ngunit ngayon, ang mga ilaw ay hindi na nakakasilaw. Ang mga ito ay mainit, tila isang yakap. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang isang tropeyong salamin. Hindi ito ang grand prize. Hindi rin ito ang first runner-up. Ito ay isang special award na ngayon lang iginawad sa kasaysayan ng kompetisyon, ang Igawad Pamana Heritage Award. Isang pagkilala sa kanyang natatanging talento sa pagpapanatili ng sining ng pagbuburda at sa kwento sa likod ng kanyang likha. Kasama ng tropeo ay isang grant, isang puhunan para muling itayo ang kanyang pangarap. Maraming salamat po, sabi niya sa mikropono, ang boses niya ay matatag. Ang obrang ito ay hindi lamang gawa ng aking mga kamay. Ito po ay kwento ng sakit, ng pagbangon, at ng pagpapatawad. Iginilid niya ang kanyang tingin sa audience. Nakita niya si Katrina, nakaupo sa isang hilera, tahimik na pumapalakpak, ang mga mata ay may kislap ng tunay na pagmamalaki. Ang kanilang relasyon ay hindi pa perpekto, ngunit ito'y naghihilom na. Isang tahi sa isang pagkakataon. Iniaalay ko po ito sa aking mga magulang, patuloy niya, na nagturo sa akin ng halaga ng bawat sinulid. At tumingin siya sa isang partikular na tao sa audience. Nakatayo ito sa likuran, malayo sa mga kamera, nakasandal sa pader. Nakangiti ito sa kanya. Ang ngiti na nagbibigay sa kanya ng lakas. At sa taong naniwala sa akin noong ako mismo, ay hindi na naniniwala sa aking sarili. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ni Theo. Hindi niya ito niyakap. Sa halip, kinuha lang nito ang kanyang kamay at pinisil ito ng marahan. Iyon lang ay sapat na. Ang tahanan ng sinulid ay hindi na ang madilim at maalikabok na patahian noon. Salamat sa grant at sa tulong ng kaalaman ni Theo sa negosyo, ito ay muling isinilang.
Ang harapan ay gawa sa salamin, nagpapakita ng isang malinis at modernong interior. Ngunit sa loob, ang mga pader ay gawa pa rin sa lumang kahoy na na-restore. Ang mga high-tech na sewing machine ay nakahilera sa isang panig, habang sa kabilang panig ay isang espasyo para sa mga workshop ng mano-manong pagbuburda. Ito ay isang perpektong pagsasanib ng luma at bago. Isang perpektong pagsasanib ni Ara at Theo. Isang hapon, habang abala si Ara sa pagtuturo sa ilang mga kabataang estudyante, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na may dalang tungkod ang pumasok. Si Ricardo del Rosario. Del Rosario, bati ni Ara, may halong gulat at respeto. Tawagin mo na lang akong Tito Ricardo, Hija, sabi ng matanda, isang bihirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Maganda ang ginawa ninyo sa lugar na ito. Lumapit ito sa isang pader kung saan nakasabit ang mga lumang litrato, kabilang na ang litrato nila ng kanyang ama. Ang tatay mo napakatigas ng ulo noon, sabi ni Tito Ricardo, hinahaplos ang litrato. Pero siya ang pinakamagaling na mananahi na nakilala ko. Ipagpatuloy ninyo ang nasimulan namin, Ara. Mula sa likod, lumitaw si Theo, inabutan ng kape ang kanyang ama. Dad, buti nakarating kayo. Siyempre, sabi ni Ricardo. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagbubukas ng negosyo ng anak ko. Tumingin ito kay Theo at pagkatapos ay kay Ara. Ng mga anak ko. Nang hapong iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang isang Santos at isang Del Rosario ay naupo sa iisang mesa, nag-uusap hindi tungkol sa kompetisyon o negosyo, kundi tungkol sa mga pangarap, sa ilalim ng bubong ng tahanan ng sinulid. Gabi na. Ang mga ilaw sa loob ng shop ay nakapatay na, maliban sa isa na nagbibigay liwanag sa bagong signage sa labas. Nakatayo sina Ara at Theo sa bangketa, pinagmamasdan ang kanilang obra. Ang mga salitang nakasulat sa kahoy ay tila kumikinang sa dilim. Santos & Ira Rosario, hinabing pangarap. Santos & Del Rosario, iniinanjikan. Opisyal na, sabi ni Theo. Hindi na ako tagapagmana ng Del Rosario Tailoring. Sigurado ka na ba talaga dyan? Tanong ni Ara, tumingin sa kanya. Masigurado pa ako kaysa sa kahit ano, sagot ni Theo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga mata ni Ara. Ang pamana na gusto kong buuin ay hindi yung ipinasa lang sa akin. Ito yung itatayo ko kasama mo. Huminga ng malalim si Ara, nilalasap ang lamig ng gabi at ang init na nagmumula sa lalaking katabi niya. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagsubok lahat ay may dahilan. Dinala siya nito sa sandaling ito. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tanong ni Theo, ang boses niya ay puno ng pag-asa at pangako. Ngumiti si Ara, isang ngiting buo at malaya. Inabot niya ang kamay ni Theo. Kasama ka, sagot niya. Sa ilalim ng ningning ng kanilang hinabing pangarap, sa gitna ng tahimik na eskinita de Hilo, dahan-dahang inilapit ni Theo ang kanyang mukha sa kanya. At doon, ipinako nila ang kanilang bagong simula sa isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako, pag-unawa, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at tinahi ng tadhana. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang tropeo. Nagtapos ito sa isang tahanan. Isang tahanan ng sinulid at ng puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Sa bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak, kinilig, nagalit, at umasa. Naging karamay ko kayo sa bawat tahi ng pag-asa at sa bawat gupit ng pagsubok na pinagdaanan ni Ara at Theo. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa masasayang sandali. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa gitna ng di pagkakaunawaan, sa paghahanap ng liwanag sa kabila ng kadiliman, at higit sa lahat, sa pagbibigay ng kapatawaran, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Dahil sa pagpapatawad lamang tunay na naghihilom ang mga sugat ng nakaraan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sinulid na hinahabi. May mga pagkakataong ito ay magugulo at mapuputol, ngunit laging tandaan na may pagkakataong magsimula muli. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? E-comment lamang sa ibaba. Muli, mula sa puso, maraming salamat.